Ilang bansa na nagpatupad ng ban sa lahat ng gatas na mula China, pero nangangamba pa rin ang World Health Organization. Baka raw kasi mas delikadong uri ng kontaminadong gatas ang kumalat sa pamamagitan ng smuggling. Sa Maynila, katuwang na ang mga pulis sa pagtitiyak na wala ng bawal na gatas at iba pang produktong mabibili ang publiko. Saksi si Marizo Mali. Halos 400 galon ng mga kontaminadong produktong gatas mula China ang pinagtatapon ng mga otoridad sa Singapore. Kabilang na riyan ang ilang produkto ng kumpanyang Yili na kinakitaan ng kemikal na melamine. Sa Maynila, tuloy naman ang pagsuyod ng mga tauhan ng Manila Police District sa mga tindahan at pamilihan para sa posibleng pagbebenta ng mga milk product mula China. After a careful review by the Secretary and I think the prevailing circumstances when there are already several countries also which issued similar bans, no? I think the Secretary felt it prudent that to issue now a more comprehensive ban on this matter. Pero sa ipinag-utos na ban ng may 12 bansa laban sa mga milk product na galing China, mas pinangangambahan ngayon ng World Health Organization o WHO ang posibleng paglala ng smuggling ng mga kontaminadong gatas. I think the greatest fear again is if there has been illegal movement of the very heavily contaminated product rather than the legal movement of product that may have very low levels of the melamine present. Ang Bureau of Customs naglabas na ng kautusan sa lahat ng district at port collectors sa buong bansa na pagbawalan ang lahat ng kargamento ng milk at milk-based products galing China. Kakailanganin daw munang idaan ito sa pagsusuri ng Bureau of Food and Drugs bago papasukin sa bansa. Pero dahil isang archipelago ang Pilipinas, maraming posibleng pagpasukan ng mga kontrabando, kaya pinakikilos na ng Department of Health ang iba't ibang lokal na opisyal na paigtingin ang kanilang pagbabantay. Pati mga lisensya ng mga nag-i-import ng mga produktong ito sa China, pinabawi at pinakansela na rin ng DOH. Siniguro naman ng Malacanang na kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon. There really are punishment for their action. Among others should be the cancellation of the license of these importers. Hindi pa nasisimula ng BIFAD ang aktual na pagtetest ng kahit isang Chinese milk product na nakolekta nila mula sa merkado. 1 linggo pa raw kasi ang aabutin para ma-validate kung anong proseso ang gagamitin sa pagtukoy kung may sangkap bang melamine ang produkto. Kasi nga, yung melamine is not really part of the routine test for food products kasi hindi naman siya acceptable as a food additive. Tuloy naman ang pagkilos ng China para maagapan ang milk scandal sa Asia. Humingi na ito ng paumanhin sa Taiwan sa pag-abot doon ng mga kontaminadong produkto. Ipinasara na rin ng China ang Sanlu Group, ang kumpanyang sinisisi sa pagkakasakit ng libu-libong sanggol at pagkakamatay ng 4 doon. Ako si Marizo Mali, ang inyong saksi. Sa kabila ng pagbabawal ng Department of Health na ibenta mga Chinese milk product at byproduct sa bansa, kanina may mga made in China ng gatas pa rin na nabili sa ilang tindahan sa Davao City. Nakabili ang GMA Davao ng isang fruit-flavored Chinese milk sa isa sa mga palengke. Sa Zamboanga, nag-ikot naman ang mga tauhan ng BIFAD sa mga pamilihan para kumuha ng sample ng mga powdered milk na walang label. Ipadadala raw nila mga sample sa Maynila para isailalim sa pagsusuri. Meron ding nakuhang candy na gawang China. Nilinaw ng Kraft Foods na ligtas ang kanilang mga produkto na ipinamamahagi sa Pilipinas. Sa kanilang pahayag, sinabi nilang hindi sila gumagamit ng gatas na mula sa China sa anumang produkto nila rito sa bansa. Kabilang dito ang kanilang mga keso, biskwit, salad, dressing at palaman sa tinapay. Ay sa Kraft, ang mga ginagamit ng gatas ay mula sa Australia. Tiyak din ng Kraft na sumusunod sila sa mataas na panuntunan at kalidad na itinakda ng pamahalaan. Tuloy naman ang pagtaas ng presyo ng tinapay sa Lunes. Ayon sa grupo ng mga panadero, 5 sentimo ang dagdag presyo sa pandesal. Magmamahal naman ng piso ang loaf bread o tasty. Kailangan na raw talaga nilang magtaas ng presyo dahil lumalaki na raw ang kanilang pagkalugi. Ang price hike ay bunsod ng pagkabigo ng mga flour miller na i-roll back sa 930 pesos ang kada sako ng harina. Samantala, bawas gastos at bawas hassle sa mga motorista kung matutuloy ang panukalang tanggalin na ang mandatory drug test sa pagkuha ng lisensya. Ang nagpanukala ay walang iba kundi ang Dangerous Drugs Board mismo. Saksi si Alex Tensay.
Hindi epektibo, maaksaya sa pera at posible pang sanhi ng korupsyon. Yan ang tingin ni Dangerous Drugs Board Chairman Tito Soto sa mandatory drug testing sa pagkuha ng lisensya. Sa survey kasi ng DDB mula 2004, lumalabas na wala pang 1% ng mahigit 3 hanggang 4 na milyong aplikante para sa driver's license ang nagpositibo sa droga. Nung sinasabing wala naman nangyayari, pinapalitan, saan daw dinadala yung so and so. Maraming So, minabuti, or we believe that it would be better if it's a random drug testing. Sangayon sa random drug testing si LTO Chief Alberto Suwansing. At para maging mas epektibo ang sistema, mas mainam daw kung isagawa ang random drug testing sa araw na pinoproseso ng aplikante ang kanyang lisensya. Yung sinasabing 1 year ang validity noong test result. Hindi, kung ako tatanungin, dapat 1 day lang. Tutol naman sa pagtatanggal ng mandatory drug testing ang mga may-ari ng ilang drug testing centers. Ay kung adik na yung mga yan, di banggaan na yan, kapi-kapila. Hindi natin alam kung dadami ang mga gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Pero ang ilang tsuper naming nakausap, suportado ang mungkahi ni Soto. Maganda na yun kasi nakakatipid sa yan sa mga driver. Para sa akin, okay, dahil di naman ako nag-bebisyo Ako, si Alex Tinsay, ang inyong saksi. Samantala, hindi pa rin natunton ang 14 na minerong natrap sa minahan sa Itogon, Benguet. Hirap pa rin ang mga rescuer dahil bukod sa mataas ang tubig sa tunnel, bababa rin ang oxygen level sa loob. Saksi si Julius Segovia. Ihasaraw ang rescue team na pumasok sa tunnel ng Itogon, Benguet para sagipin ang 14 na minerong natrap sa loob ng abandonadong minahan. Pero kanina, napatras silang muli sa rescue operations. Hindi sila makabante doon sa underground, mangyari mababa ang level ng oxygen. Mataas pa rin daw ang tubig baha sa loob ng tunnel, kaya limitado na lalo ang air opening sa loob. Dagdag pa riyan ang patuloy na pag-alingaso ng gas sa minahan. Bagamat wala pa rin nare-rescue sa mga minero, nananatili pa rin positibo ang DENR. May mga survivors. Tumulong na rin sa rescue efforts ang 911 medical team na may dalang oxygen tank, stretchers at lubid. Pero di pa rin daw ito sapat dahil kailangan pa ng portable oxygen at iba pang kagamitan para magbuga ng hangin sa loob ng tunnel. Medyo na kami ng mga oxygen, ang mga tali, nandyan naman. Ngayon, ang hinihingi na naman nila yung gas mask. Pero dahil magtatatlong linggo nang nakakulong sa minahan ng mga minero, nais na ring tumulong sa paghahanap ang kanilang mga kaanak. Hindi kami makapasok doon sa ilalim para maiserba namin yung mga kasama namin. Pero di raw ito pwedeng payagan ng mga taga-DENR. Ang instruction namin is to limit the number of people na papasok for the rescue operations. Mula rito sa Itogon, Benguet, ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Samantala, isang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Papangalanan nitong Ophel kapag tuluyan ng pumasok sa bansa. Namataan ito sa layong 1,260 kilometro silangan ng Visayas. Tagay po nito ang lakas ng hanging umaabot sa 55 kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, tinutumbok ng bagyo ang direksyon ng Northern Luzon. Samantala, isang shallow low pressure area ang namataan, 180 kilometro hilaga-hilagang silangan ng Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon.